Sa ating buong kasaysayan, talagang napakaraming paraan ang naimbento para tiktikan ng kalaban, mula sa mga lihim na kamera at nakatagong mikropono, hanggang sa mga satellite at undercover agents. Subalit noong panahon ng Cold War, mas pinalawak pa ng intelligence agency, lalo na ng CIA, ang konsepto ng paniniktik. Sinubukan nilang gawing bahagi ng espionage ang mismong animal kingdom. May mga ibon na ginagawang photographer, mga pusa na mayroong nakatagong agamitan, mga dolphin na isinasa ilalim sa surgical modification, at sinanay para sa mga misyon na may kinalaman sa nuclear weapons. May mga insekto na may maliliit na motor, robot na isda, at maging mga detection device na itinago sa anyo ng dumi ng hayop. Ang mundo ng spy animals ay talagang hindi katang-isip, isa itong totoong kakaiba. Sa video na ito, sisilipin natin ang ilan sa mga pinaka hindi kapanipaniwala at pinakakakaibang proyekto na binuo ng CIA gamit ang mga hayop, base mismo sa kanilang declassified na dokumento. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ginamit na ng tao ang mga hayop bilang mga kasangkapan, halos simula pa ng pagkatao natin. Noong una para mabuhay bilang pagkain at tirahan, at paglaon, naging katuwang sila sa mga trabaho, umiilan ng kariton, nag-aararo ng lupa, nagbabantay ng tahanan, tumutulong sa pangangaso, nagdadala ng mensahe, naglilipat ng kargamento at tao, at marami pang iba. Sa larangan ng military, ganito rin ang nangyari. Bukod sa pinakakilalang halimbawa, ang mga kabayo na naging pangunahing bahagi ng halos lahat ng digmaan hanggang ika-20 siglo. Kabilang na ang unang digmaang pandaigdig, marami pang ibang hayop ang ginamit sa digmaan. May mga war elephant na ginamit ng mga imperyo tulad ng Persian at Carthaginian, at maging mga kalabaw na may talim sa katawan na ginamit ng hukbong Indian noong ika-17 siglo upang lumusob sa battlefield. Pagsapit ang World War II, naroon din ang mga hayop mula sa mahalagang papel gaya ng mga kalapati ng Britanya na nagsilbing tagapagdala ng mensahe, hanggang sa mas matinding halimbawa tulad ng mga hayop na tumulong sa paglipat ng bala para sa Polish Army. At ang mga Soviet kamikaze dog na sinanay na tumakbo sa ilalim ng mga tangke ng mga German habang mayroong nakakabit ng pampasabog sa kanilang likod. Subalit makalipas nito sa kasagsagan ng Cold War, dumating ang panahon ng paniniktik sa kalaban ay hindi lamang strategy kundi usapan ng mismong kaligtasan. At dito pumasok ang isang tanong na kasing kakaiba ng pagiging interesante nito. Maaari bang gawing perpektong espiya ang mga hayop? Kahit parang katawa-tawa at absurd sa unang tingin, ito talaga ay mayroong logic. Ang mga hayop ay halos hindi napapansin. Malaya silang gumagalaw kahit sa mga lugar na mahigpit na binabantayan gamit ang pinakabagong technology nang hindi naghihinala ang sinuman. Walang magdududa sa isang kalapati sa plaza, isang pusa na nakasilip sa bintana, o isang isda na lumalangoy malapit sa pantalan. At eksakto, yun ang hinahanap ng isang intelligence agency sa isang espiya. Noong dekada 60, kumilos ang CIA at inilunsad ang ilan sa mga pinakakakaibang proyekto sa buong kasaysayan nito, kaya magsimula tayo sa impapawid. Project Axiolite. Noong kalagitnaan ng dekada 60, sinimulan ng CIA ang Project Axiolite. Ang layunin nito ay sanayin ng mga ibon upang magdala ng mga surveillance device, gaya ng mga microphone at camera papunta sa mga tiyak na location. Naniniwala silang maaari itong maging isang epektibo at halos hindi napapansing paraan para makinig sa mga pag-uusap ng mga diplomat at puwersang military ng kalaban. Maging sa mga public places o sa loob ng mga pribadong silid basta't mayroong bintana. Siyempre, ang unang hakbang ay ang paghahanap ng perpektong ibon para sa mission at talagang hindi ito minadali. Ayon sa mga declassified na ulat ng proyekto, sinuri nila ang maraming posibleng opsyon, subalit karamihan ay agad na tinanggal dahil sa iba't ibang dahilan. Ang mga lawin ay mahusay manguli pero hindi kayang magbuhat ng mabibigat na kargada sa mahabang paglipad. Madalas din silang mawala ng interes sa mission o madaling madistract. Ang mga kawago naman ay napakatalino, subalit hindi practical sa araw dahil mahina ang kanilang paningin at madali silang maligaw. Samantala ang kakatu ay masyadong magulo at hindi predictable. At sa huli nga sila ay nag-decide na gumamit ng uwak. Ang mga ito ay napakatalino, kayang gumamit ng kasangkapan, lumutas ng mga palaisipan, magsagawa ng komplikadong cognitive task, at magplano para sa hinaharap, at mayroon din silang pambihirang memorya. Subalit bago ka mag-isip, hindi ibig sabihin ito ay magandang ideya na ang mag-alaga ng uwak. Partikular na tumutok ang CIA sa isang uwak na tinawag na Doda. Siya ay tinuturing na perpektong spy animal na kayang lumipad ng malayong distansya, sundan ng eksakto ang tinatakdang ruta, lumipad ng tamang altitude para makibagay sa hangin, makilala ang mga tiyak na location kahit hindi sa pamilyar na lugar, at ipagtanggol ang sarili laban sa ibang ibong umaatake sa kanya habang nasa mission.
Tinuruan pa nga siyang kilalanin ng mga partikular na mesa, magbukas ng mga drawer, at magdala ng mga mabigat na bagay tulad ng mga folder at dokumento. Sobrang humanga ang mga trainer kay Doda kaya ilang pahina ang inilaan para lamang sa kanya sa mga declassified na file ng CIA. Sa puntong yun para silang nagkukwento tungkol sa reincarnation ni James Bond at hindi ng isang ibon. Matapos mapagtagumpayan ng mahigpit na pagsasanay, handa na si Doda na simulan ang kanyang karera bilang espiya. Simple lamang ang trabaho niya kahit sa teorya. Itinuturo ng agent ang isang bintana gamit ng laser pointer at nilipad si Doda papunta roon habang mayroong maliit na listening device sa kanyang tuka. Iiwan niya ito sa lugar upang maitala ang pag-uusap sa loob, tsaka aalis para hindi makapukaw ng hinala. At babalik na lamang para kunin ang mikropono matapos ang meeting. Pero sa aktual na operation, hindi pala ganun kasimple ang lahat. May mga pagkakataong naiiwan niya ang device sa maling bintana. Sa iba naman, hindi magamit ang naitalang tunog dahil sa ingay sa paligid. Kadalasan mas technical na problema ang sani, hindi si Doda mismo. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang karera ng uwak na ito bilang espiya. Sa isa sa kanyang mga misyon, na-ambush si Doda ng mga ligaw na uwak. Nagkaroon ng matinding sagupaan at hindi na muling nakita ng mga CIA agent ang paborito nilang ibon. Kalaunan, idineklara si Doda bilang killed in action o nasawi habang nasa misyon. Sa ulat, may isang agent na sumulat na halatang labis ang emosyon. Sa kabila ng aming matinding pagdadalamhati, nauunawaan naming hindi maiwasan ang ganitong mga trahedya. Operation Stingray. Noong Cold War, malaki ang naging papel ng espionage sa pagkuha ng mga detalyadong larawang panghimpapawid ng mga base militar, nuclear facility at galaw ng mga tropa. Bagamat malaki ang ginastos sa mga satellite at U-2 pipeline, may mga limitation pa rin ng mga ito. Hindi kayang kumuha ng napakalinaw na detalye ng mga satellite, habang ang mga eroplano naman ay maaaring matukoy at pabagsakin na nagdudulot ng seryosong diplomatikong panganib. Noong 1976, dahil sa pangangailangang makakuha ng malapit at malinaw na larawan ng mga Soviet nuclear shipyard sa Leningrad, pumili ang CIA ng isang solusyong hindi inaasahan, mga kalapating may kamera. Ang mga kalapati ay matagal lang napatunayan na isa sa mga napakahalagang tactical asset sa buong kasaysayan kahit sa panahon ng digmaan. Dahil sa kanilang pambihirang kakayahang mag-navigate at umuwi sa tamang lugar, ginamit na sila bilang mensahero mula pa noong sinaunang panahon. Mula pa noong sinuunang Ehipto at Imperyong Romano, ginagamit na ang mga kalapati para magdala ng mensahe sa malalayong distansya. Noong World War II, gumanap sila ng napakahalagang papel sa hanay ng British forces, nagdadala ng critical information sa pagitan ng mga battlefield kahit sa ilalim ng matinding kondisyon. Sa katunayan, 32 na kalapati ang ginawaran ng medalya dahil sa kanilang serbisyo. Mas maaga pa rito noong 1908, ginamit na rin ng mga German ang mga kalapati para sa espionage, particular sa pagkuha ng mga aerial photograph ng mga posisyon ng kaaway. Halos ganito rin ang ideya ng CIA, ang kaibahan nga lang, mas moderno ang technology na ginamit. Upang masulit ang likas sa kakayahan ng mga kalapati sa pag-navigate at paglipad, bumuo ang CIA ng miniature 16mm cameras na espesyal ay dinisenyo para madala habang lumilipad. Ikinabit ang mga ito sa katawan ng kalapati gamit ang adjustable na leather harness na may velcro, kaya malaya pa rin makakalipad ang mga ibon na hindi naapektuhan ng balanse nito. Nakakagulat, napakagaan ng kamera. May maliliit na motor na pinapagana ng baterya, automatic ang umaandar ang film roll at kusang pumipitik ang shutter. Gumagana ito gamit ang internal timer at kayang kumuha ng 150 hanggang 220 na litrato sa loob lamang ng ilang minuto. Ang buong system ay may timbang na mas mababa sa 40 grams na parang GoPro ng dekada 70s. Matapos ang pagkasanay, sinabak ang kalapati sa malalayong liparan. Subalit hindi naging ganoon kaganda ang mga resulta. Marami sa kanila ang nawala habang may suot na mamahaling kagamitan. Ang ilan ay inatake ng ibon habang ang iba naman ay nasagasaan dahil sa sobrang babang lipad. Sa kabila ng ilang tagumpay, nananatiling mababa ang success rate ng operation. Gayunpaman, nag-decide pa rin ituloy ng CIA ang mission dahil desperado talaga silang makakuha ng mga litrato ng Soviet shipyard. Nakasaad sa mga dokumento ang plano para sa isang top secret na operasyon noong August 1978 na kung saan palihim na pakakawalan ng isang agent ang mga kalapati malapit sa Leningrad upang maabot ang target. Subalit doon nagtatapos ang mga ulat. Walang anumang information naglilinaw kung naisa katuparan ba talaga ang mission. Kaya naman hanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan kung nagtagumpay nga ba ang mga spy pigeons o tuluyan silang nabigo. Operation Acoustic Kitty. Sa proyektong ito, gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, layunin ng CIA na sanayin ng mga pusa bilang mga espiya.
Ang ideya ay gamitin sila upang palihim na mag-record ng mga pag-uusap sa mga pampublikong lugar tulad ng mga parke at bangko sa mga plaza, lalo na ng mga dayuhang diplomat. Kung ikaw ay may pusa o nagkaroon ka ng isa, malamang naiisip mo agad kung bakit hindi ito magandang ideya. Ang pusa ay kilalang hayop na ginagawa lamang ang gusto niya kung kailan niya gusto. Kaya bakit nga ba pusa ang napili at hindi isang mas masunurin o mas madaling sanayin na hayop? Ang sagot dito ay hindi malinaw. Bukod sa karaniwang makikita ang mga pusa sa halos lahat ng plaza at hindi sila nakakakuha ng atensyon, may mga usap-usapan na pinili raw ng CIA ang hayop na ito dahil umano'y may espesyal na pagkahilig ang mga Soviet sa mga pusa. Wala itong matibay na ebidensya pero may ilang litrato si Vladimir Lenin na kasama ang mga pusang alaga. At doon inilunsad ang Operation Acoustic Kitty, isang proyektong mas invasive kaysa sa lahat ng mga nauna. Ang napiling pusa ay sinailalim sa operasyon, nilagyan ng mikropono sa loob ng ear canal, transmitter sa ilalim ng balat ng dibdib at antenang itinago sa buntot. Ayon sa mga dokumento, ang buong proseso ay mababa ang panganib, minimally invasive at sa teorya ay makatao. Subalit mabilis na napagtanto ng CIA ang napakalaking problema, ang mga pusa ay hindi talaga cooperative. Kahit matapos ang training, kapag pinaupo mo ang isang pusa sa plaza, malaki ang chance na gagawin lamang niya kung ano man ang gusto niya at bahala ka na. At ayon mismo sa official version, sa punto na yon ay nag-decide ng itigil ang proyekto. Hindi kailanman ipinadala ang mga pusa sa isang aktual na mission at muli itong inoperahan upang alisin ang lahat ng technical na kagamitan. Subalit yan ay official na kwento lamang. Pagkalipas ng ilang taon, si Victor Marchetti, dating special assistant ng Deputy Director ng Central Intelligence Agency, noong dekada 60, ay naglahad ng isang ganap na ibang bersyon. Ayon mismo sa kanya, hindi raw kinansela ang proyekto noong panahong yon at ipinagpatuloy pa ang pagsasanay ng pusa. Dahil madali itong madistract kapag nagugutom o na-excite, nag-decide umano ang mga technician na mag-implant ng mga wires sa utak nito upang supili ng mga impulse na yon. Ang maliit na Frankenstein cat na ito ay kalaunan na ipinadala sa unang mission nito. At ayon mismo sa isang salaysay, ang target daw ay isang Chinese diplomat sa France. May iba naman na nagsasabi na dalawang opisyal ng Soviet ang pakay na nag-uusap malapit sa embahada ng Soviet Union sa Washington DC. Ano man ang totoong target, isa ang sinasabi ng lahat, trahedya ang naging wakas. Pagkalaya pa lamang ng pusa, tumawid ito sa kalsada at doon ito nadali ng taxi. Sa punto na yon, ipinapalagay na tuluyang tinapos ang Operation Acoustic Kitty, na umano ay umabot sa $20 million ang nagastos noon, nakatumbas ng humigit kumulang $270 million sa 2026 kapag ina-adjust ang inflation. Kalaunan, itinanggi ng CIA ang bahaging ito ng kwento at iginiit na biro lamang ang mga pahayag ni Marchetti. Gayunpaman, hindi rin nagbibigay ng malinaw na sagot ang mga declassified na dokumento. Ang tanging opisyal na file tungkol sa Acoustic Kitty ay kahina-hinalang halos burado at puno ng censorship. Project Oxygas. Nagsimula ang lahat noong 1964 nang si James Fitzgerald, isang physicist at engineer, ay pabirong nagsabi sa isang party na maaaring gamitin ng mga dolphin para sa military purposes. Narinig ito ng isang admiral ng Navy at hindi niya ito basta binaliwala. Makalipas ang ilang panahon, ipinatawag si Fitzgerald sa CIA upang simulan ng proyekto. Ayon mismo sa maraming usap-usapan, ang inspirasyon ay nagmula sa isang sikat na TV show na Flipper, na kung saan ipinapakita ang isang palakaibigang dolphin na lumulutas ng krimen at tumutulong sa mga tao na parang isang lihim na agent sa ilalim ng dagat. Kilala ang mga dolphin sa kanilang mataas at talino, kakayaang matuto at pagiging palakaibigan sa mga tao. Sa unang mga pagsubok ng plano ng CIA, naging promising ang resulta. Gumawa sila ng mga harness at specialized struktura na nagpapahintulot sa mga dolphin na magdala ng mga bagay na nakakabit sa kanilang uso, kabilang na ang mga sinasabing explosive device. Sa isa sa mga test, nagawa pa ng isang dolphin na matagumpay na ikabit ang isang simulated charge sa propeller ng bangkang nakaangkla sa gitna ng dagat. Dahil sa paunang tagumpay na ito, lalo pang na-excite ang team at sinimulan nilang pag-aralan ng mas advanced na mga application mula sa pag-iwan ng mga mikropono sa mga nuclear submarine ng kalaban hanggang sa mga pagkuha ng mga lihim na materyales sa bukas sa karagatan. Maging ang US Department of Defense ay nagsisimulang makipagtulungan ng hayagan sa Project Oxygas. Habang tumataas ang inaasahan, lalo ring itong nagiging ambisyoso at mas absurd. Sinubukan nilang lagyan ng mga dolphin ng mga explosive charge na kayang magpalubog ng mga barko ng kalaban. May ilang dokumento bahagyang na-sensor na nagsasaad ng mga speculation tungkol sa paggamit ng mapaminsalang armas tulad ng mini-nuclear bomb at ito ay tinatawag na nuclear dolphin. Subalit hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang malaking hadlang. Sa kabila ng kanilang talino, sa bukas sa kapaligiran ay napatunayang hindi predictable ang mga dolphin.
Kapag hindi sila komportable, hindi sila sumusunod sa kanilang trainer, at kapag may nakaistorbo, gutom man o simpleng pangangailangang makipag-socialize, iniiwan nila ang mission. Upang gawing mas operational ang mga dolphin, napilitan ng mga human handler na manirahan kasama sila ng ilang linggo. At dahil dito, lalong naging komplikado at hindi practical ang paggamit sa kanila sa mga tunay na operasyon. Kalauna naging malinaw na hindi magkakaroon ng matagumpay na karera ang mga dolphin bilang mga bomber. At dahil dito, inilipat ang focus ng proyekto sa intelligence at espionage. Sinanay ang mga dolphin na maglakbay ng hindi bababa sa 20 kilometro upang kunin at ibalik ang mga lihim na bagay o informasyong iniwan sa ilalim ng tubig ng mga undercover agent. Subalit bumalik din ang mga parehong problema at ito ay ang kakulangan sa disiplina at concentration. Sa huli, matapos mabigo ang isang mahalagang pagsubok noong December 1967, tila tuluyan ang isinara ang programa. At marahil naiisip mo ngayon, paano naman ang Soviet intelligence? Hindi ba sila nagsubok ng mga spy animals? Ang sagot dito ay oo at sigurado. Ang problema nga lang, kulang ang opisyal na impormasyong nagpapatunay at magbibigay liwanag sa mga proyekto na ito. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang Soviet ay nagsagawa rin ng malawakang eksperimento gamit ang spy dolphin, particular sa ilalim ng isang programang militar na matatagpuan sa Black Sea. Doon sinasanay ang mga marine mammal para sa parehong defensive at offensive na mga layunin. Halimbawa noong 2019, may isang beluga whale na lumitaw sa karagatan ng Norway at may suot na custom-made na harness na may nakakabit na camera at label na mayroong nakasulat na equipment of St. Petersburg. Agad itong nagdulot ng hinala, bagamat hindi kailanman napatunayang may katiyakan kung ito nga ba ay isang spy whale. Pagdating naman sa Central Intelligence Agency, pagsapit ang dekada 70 ay tila unti-unti nang nawala ang kanilang pagkahumaling sa paggamit ng mga hayop bilang espiya, bagamat hindi ito tuluyang nawala. Nauunawaan ng agency kung gaano kahirap makipagtrabaho ng direkta sa mga hayop. Kaya sa halip, ginamit nila ang anyo at likas na katangian ng mga ito bilang camouflage. Dito ay sinilang ang ilan sa mga tunay na kakaiba at kahanga-hangang ideya, tulad ng robotic fish, ang insectopter na isang robotic dragonfly na may built-in na mikropono at iba pang high-tech na paniktik na kahawig ng mga nilalang sa kalikasan. Sa panahon pa ng Vietnam War, gumawa pa sila ng surveillance device na dinesenyong magmukha ng dumi ng tigre upang hindi mapansin sa loob ng gubat. Kalauna, nag-experiment na sila gamit ang mga labi ng daga, ini-empty ang loob, nilalagyan ng mikropono o mensahe para sa ibang agent, at iniiwan ito sa mga public places. Gaya ng nakikita mo, ang mundo ng animal espionage ay parang isang pelikulang pan-Disney, pero mas baluktot, mas madilim at talagang mas nakakakilabot. Sa kasalukuyan, hindi malinaw kung hanggang saan pa nagpapatuloy ang ganitong mga programa. Pinaniniwala ang mas kakaunti na lamang, pero sa mundo ng espiya, hindi ka kailanman pwedeng maging 100% na sigurado. Kaya palaging may malita possibility na ang alaga mo o ang mga hayop na nakita mo sa kalye o sa kalikasan ay isang espiya. Bago tayo tuluyang magtapos, balikan muna natin ang tanong na matagal nang bumabagabag sa mundo ng intelligence at espionage. Hanggang saan nga ba talaga ang kayang gawin ng tao para makakuha ng information? Mula sa mga ibon na may dalang kamera, pusang ginagawang listening device, hanggang sa mga dolphin na sinusubukang gawing sandata. Ipinapakita ng kasaysayan na kapag ang takot, kapangyarihan, at lihim ang pinagsama, halos walang hangganan ng imagination ng tao. Ang mga project na ito ay maaaring mukhang maging katawa-tawa o parang galing sa mga science fiction. Pero tandaan, lahat ng ito ay nakabatay sa totoong dokumento at tunay na eksperimento. At kahit na sinasabi na ang ganitong mga programa ay matagal lang itinigil, hindi natin kailanman masabi ng may buong katiyakan kung hanggang saan pa umaabot ang modern na espionage. Sa mundo ng puno ng surveillance, AI at advanced technology, maaaring nagbago na ang pamamaraan pero ang layunin ay pareho pa rin. Makakita ng hindi napapansin at makinig ng walang bakas. Kaya naman sa susunod na makakakita ka ng hayop na tila walang anumang ginagawa, isang ibon sa bubong, isang pusa sa parke, isang creature sa ilalim ng dagat, tanungin mo ang sarili mo, sigurado ka bang normal lang ang lahat? At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content, mga kwentong nasa pagitan ng kasaysayan, lihim at technology, maaaring mong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pagbabahagi ng video. Malaking tulong yun para may pagpatuloy namin ng paggawa ng mas marami pang ganitong kwento. Kaya hanggang dito lang muna. This is Noel Polo TV at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.